Muli magandang umaga po sa lahat. Magandang umaga po, Father. Ah, katulad ng nabanggit ko sa inyo kanina, papakilala ko sa inyo si Blessed Laura Vicuña. Sino may kakilala kay Blessed Laura Vicuña? Hindi siya masyadong kilala, no? Hindi siya masyadong kilala. Pero siya ay pinanganak sa Chile, 1891. No? Yung tatay niya, isang sundalo, namatay. Tapos yung kanyang nanay, ang pangalan si Mercedes, para mamuhay, siya ay parang isang mananahi. No? Wala siyang, para mamuhay yung dalawa niya anak, unang nagtatrabaho siya kay Manuel Mota, no, na naging kanya, Manuel Mora. Si Manuel Mora, parang ginawa siyang mistress, parang naging common law wife. Pero hindi naging maayos yung kanilang samahan. No? Kaya nung lumalaki si Laura, tinangkang abusuhin, no? Yung foster father, si Laura. Tapos, pinapasok siya sa boarding school, no, sa mga Salesian sisters na nag-alaga sa kanya. Pero nung siya may sakit, pinauwi siya. At nang umuwi siya, yun na naman, ano, inaabuso na naman siya ng kanyang foster father, si Manuel, hanggang siya'y isang araw, lasing na lasing si Manuel, siya'y sinaktan at inabuso, no? Hanggang sa ginulpi siya, no? Talagang abuso, no? Kawawang-kawa naman si Laura. And then later on, after about 8 days, siya'y namatay. No? So, siya ay patron ng mga pamilya ng may mga with difficult situations, mga inaabuso. Siya ay patron ng mga kabataan. She died in 1904. No? So at a very young age of 12 years old. So we pray, no? We pray for such young ones, especially kahapon piyesta ng Santo Niño. We pray for the loved ones, especially mga kabataan na inaabuso. Kawawa naman, ano? Imagine ang dinaraanan, anong klaseng hirap ang dinaraanan ng isang bata na inabuso. I'm sure there are very, very many. Many years ago, I was invited by Vicky Quisha, who celebrated her birthday in Laura Vicuña Center in Cubao. Doon niya pinagdiwan ang kanyang birthday, no? Para makilala, no? Para sa mga kabataan na nandun, mga kababaihan na nandun na mga inaabuso at mga to give better formation. It's an orphanage. No? Maraming center sa Pilipinas. No? But the one I went to was the one in Cubao. Yan yata yung main house. No? It was a beautiful way to get to know Blessed Laura Vicuña. I-research nyo, i-google nyo. No? Maganda yung kwento niya at sana maging inspirasyon para sa mga naabuso, para sa mga nahihirapan, no? We turn to her. We ask for her intercession. Salamat sa Diyos sa mga tao na sumusuporta sa pundasyon na ito. We pray again for those who are in deep trouble, especially for the young ones. And we thank God for Blessed Laura Vicuña as we ask her intercession today. Salamat sa Diyos.